Magandang araw mga angels! Tunghayan natin ang part 15 ng Marrying a Tyrant Billionaire. Kinabukasan, nagising si Samantha na wala na siyang katabi. Parang ang lungkot tuloy ng gising niya dahil wala si Gabriel. Alas 6 pa lang pero wala na ito. Samantalang dati ay 7:30 AM ito umaalis. Galit ba talaga siya sa akin? Natulog kaming magkatabi at nakayakap siya sa akin pero nagising akong wala na siya at hindi kami sabay mag-almusal. Hays, ano kaya ang pwede kong gawin? Dahil wala si Gabriel, bumangon si Sam kahit mabigat ang pakiramdam. Maaga siyang naliligo para gumaan ang pakiramdam niya. Pagkatapos maligo at makapagbihis ay bumaba na siya. Dumiretso siya sa dining at nadatnan niyang nagkakape at nag-uusap si naman ng Margie at Nanette. Magandang umaga ma'am, sabay na bati ng dalawa sa kanya. Magandang umaga rin po. Anya saka naupo sa bakanting upuan sa harapan ng dalawa. Ipagtitimpla ko na po kayo ng kape ma'am, tanong ni Nanette. Tumango lang si Sam bilang tugon. Dahil doon ay nagkatinginan ang dalawa. Batid nila na may hindi pagkakaintindihan ng mag-asawa. Ma'am, kakain na rin ho ba kayo ng almusal? Kape lang manang, tugon niya. Ma'am, masama po ba ang pakiramdam nyo? Nag-aalalang tanong ni Nanette. Hindi naman ho, okay lang ho ako. Anya saka malungkot na tono. Hindi na nag-usisa pa ang dalawa. Baka nagkatampuhan nga ang mag-asawa. Ngayon lang kasi nila nakita na hindi magkasabay na bumaba at mag-almusal ang mga ito simula nang dumating galing Pilipinas. Manang, aalis po muna ako. Pupuntahan ko lang po muna si Marco. Paalam ni Sam matapos higupin ang kape niya. 3 days ago kasi nailipat na si Marco sa facilities kung saan ipagpapatuloy ang treatment nito, ngunit kahit pa kasi maayos naman ang pinagdalhan sa kapatid ay may nag-aasikaso naman rito at gusto pa rin niyang madalas itong dalawin. Ipapahanda ko lang ang sasakyan ma'am, sabi ni Nanette. Tumango lang si Sam saka tumayo at muling umakyat sa itaas upang kunin ang bag at cellphone niya. Agad din siyang bumaba. Pagkababa ay naghihintay na sa labas ang sasakyan. Ma'am, saan ko kayo ihahatid ngayon? Treatment and Intervention Center po kuya, sabi ni Sam. Iyon kasi ang facility kung saan dinala si Marco. Facility kung saan maipagpapatuloy ang treatment ng kapatid at doon na rin ito nag-aaral. Sa edad kasi ni Marco ay kailangan na itong makapag-aral tulad ng normal na tao at mas matutulungan at ma-improve ang kalagayan nito sa facility kung saan ito dinala ngayon. Pagkapasok ni Sam ay agad na pinaandar ng driver ang sasakyan at tinahak ang daan patungo sa facilities kung saan dinala si Marco. A few minutes later, the car slowly stopped in front of the 4-story building. Agad bumaba ang driver at pinagbuksan ang pinto si Sam. Kuya, tawagan na lang po kita mamaya ha, sabi ni Sam saka pumasok na sa loob ng building. Agad niyang tinungo ang elevator at pinindot ang button papunta sa 3rd floor kung saan naroon ang kapatid. Sam? Agad na patayo si Marco nang makita si Sam. Hi Marco, kamusta ka? I'm fine, I'm learning something new. Nurse Chenley and Isay teach me a lot. Talaga? Wow, mabuti naman kung ganon. Nagustuhan mo ba rito? Yeah, I like this place. There's a lot of nice people here. They treat me well. I'm happy to know that, sabi ni Sam. Halos 1 linggo pa lang kasi sa facility ang kapatid ay malaki na ang improvement nito. Malaki na rin ang ipinagbago nito. Naging mas masigla at palangiti na rin. Hindi na baka sa mukha nito ang takot at pagkailang. Ang lahat ng ito ay dahil kay Gabriel. Sana kung anuman ang pinagdadaanan nila ngayon ay malalampasan nila. Hindi rin niya ito susukuan gaya ng ginawa nito sa kanya. Kung may problema man ito ay kailangan lang niya itong intindihin. How about you? How are you? Okay lang ako, wag mo akong alalahanin. Ang intindihin mo lang ay ang sarili mo. Gusto ko, i-enjoy mo lang ang pamamalagi rito. Thank you, Sam. Ano ka ba?
Bilang kapatid mo ay obligasyon kong tulungan at alagaan ka. Hindi ba pinangako ko iyan sa'yo? Kaya ikaw, pakabait ka rito ha? Kapag may problema, tawagan mo lang ako. Tumango lang ito bilang tugon. O siya, hindi na ako magtatagal ha. May importante pa akong pupuntahan. Bibisitahin na lang ulit kita sa susunod na araw. Paalam ni Sam sa kapatid. Okay, take care. Kaagad na ring umalis si Sam matapos magpaalam sa kapatid. Tinawagan niya ang driver para magpasundo. Dahil sa maaga pa naman, naisipan niyang pumunta ng mall para libangin muna ang sarili. 6:00 pa naman ang uwi ni Gabriel kaya mamaya na siya uuwi. Kuya, sa Central Mall po tayo, sabi niya sa driver pagkasakay niya. Sinunod naman siya nito. Habang nasa sasakyan ay tumunog ang cellphone niya. Tiningnan niya ang nag-caller at napakanot noon nang makita na ang mama niya ang tumatawag. Ano naman kaya ang kailangan niya, bakit siya napatawag? Kahit nagtataka ay sinagot pa rin niya ito. Hoy Samantha, mabuti naman at sinagot mo. Bakit halos 1 linggo kitang hindi matawagan? Ha? Iniiwasan mo ba ako? Pagkatapos ng lahat ng ito lang ang igaganti mo sa amin? Wala ka talagang utang na loob na babae ka. Nakasama ho ako sa business trip ng boss ko kaya hindi niyo ho ako matawagan. Business trip? Bakit ka pa nagtatrabaho? Bakit hindi mo asikasuhin ang asawa mo? Paano kayo magkakaanak niyan kung nagtatrabaho ka? Napabuntong hininga lang si Sam. Naiinis siya dahil hindi man lang siya nito nagawang kamustahin. Sa bagay, ano ba naman ang aasahan niya? Bakit pa siya mag-i-expect? Bakit po pala kayo napatawag? Kailangan ko ng pera, may sakit ako, at kailangan ko ng pambili ng gamot. Wala po akong pera. Anong wala? Humingi ka sa asawa mo, may sakit ako. Hindi mo man lang ako magawang tulungan? Pagkatapos kitang bihisan at pakainin hanggang sa lumaki ka, hindi mo man lang ako mapagbigyan? Nagpa-check up na ho ba kayo? Kung oo, ibigay niyo lang po sa akin yung reseta niyo at ako na ho ang bibili ng gamot. Alam ni Sam na sa luho na naman ni Althea gagamitin ang perang hinihingi nito sa kanya kaya kailangan niyang maging wise this time. Ibigay mo na lang sa akin at ako na lang ang bibili. Wala po akong hawak na pera ngayon. Kung ibibigay ho ninyo sa akin yung reseta ninyo, baka pwede pong magawan ko ng paraan. Bakit ba pinipilit mong kunin ang reseta ha? Ihulog mo na lang sa account ko ang pera kapag nagawan mo na ng paraan. Bye! Pagkatapos nun ay naputol na ang linya. Napapailing na lang si Sam. Kahit kailan talaga ay kakausapin lang siya kapag hihingi ng pera. Pero kung dati ay hindi siya makatanggi dahil sa pananakot nito na ititigil ang treatment sa kapatid. Sa ngayon ay wala nang dahilan para matakot siya. Pagkarating sa mall ay naisipan ni Sam na tumungo sa men's clothing store para tumingin ng pwede niyang ibigay kay Gabriel. Kaagad naman siyang nakakita ng maganda at hindi gaanong mahal na tie kaya binili niya ito. Matapos mabayaran ay naisipan niyang pumasok sa store ng isang kilalang brand ng women's clothing para tumingin at bumili na rin ng magugustuhan niya para may pandagdag siyang susuotin kapag pumasok na siya sa school. Welcome to Shein's Clothing! How may I help you? Bati at tanong sa kanya ng isang staff. Nginitian ito ni Sam saka pumasok sa loob at tumingin-tingin. Hey! Hindi ba iyan yung stylist na pinaban mo sa city? Boses ng isang babae ang nagsalita. Pero hindi lumingon si Sam upang tingnan kung sino iyon. Pumunta na lang siya sa isang sulok para hindi na makasalubong ang mga ito. Why are you here, poor and delusional girl? Kainis naman? Umiwas na nga ako, hindi pa rin ako tinatantanan. Dahan-dahang napalingon si Sam sa babaeng kumalabit sa kanya. Kilala na niya ang boses niya, kaya alam niya kung sino iyon. Miss Audrey, wala naman sigurong batas na bawal akong pumasok sa ganitong lugar. Wow! At naglakas loob ka talagang sagutin ako ng pabalang? Sabi nito na nakataas ang isang kilay. Napangisi si Sam. Ayaw sagutin ng pabalang pero okay lang rito na tawagin siyang poor at delusional girl. Ayoko ng gulo kaya mauuna na ako sa inyo, sabi ni Sam.
Ngunit akma na sana siyang aalis nang hawakan nito ng mahigpit ang braso niya. "Huwag kang bastos. Kinakausap pa kita kaya huwag mo akong basta na lang tatalikuran." "Bitiwan mo ang kamay ko. Nasasaktan ako." Mahina pero madiing sabi ni Sam. Pero hindi pa rin binitawan ni Audrey ang kamay niya. "Ang tapang naman ng babae na to. Turuan na kayata natin ng leksyon, Miss A," sabi ng kasama ni Audrey na matangkad at bland ang buhok. "Hawakan niyo siya at sumunod kayo sa akin sa comfort room. Hindi ata alam ng babaeng ito kung sino ang kinakalaban niya," galit na sabi ni Audrey. Baka sa boses nito ang matinding galit kay Sam. Sinunod naman ng dalawang babae ang utos ni Audrey. Hinawakan nila sa Sam sa magkabilang braso at hinila palabas ng store. "Ano ba? Bitiwan niyo nga ako. Wala akong atraso sa inyo, kaya wala kayong karapatang gawin ito sa akin," sabi ni Sam habang pilit na nagpupumiglas. "Walang atraso? May amnesia ka ba, ha? Hindi mo alam kung ano ang atraso mo o nagmamaang-maangan ka lang?" Sagot naman ng isang babae na may hawak sa kanya. "Wala akong atraso dahil wala naman akong inagaw sa kanya." "Anong wala? Gaga ka ba o tanga lang? Ano pala sa tingin mo ang pang-aakit mo kay CEO Gabriel? Hindi pang-aagaw? Hindi mo ba alam na matagal nang nagdi-date sina Audrey at CEO Gabriel?" "Wala akong inakit at wala rin akong inagaw kaya tigilan niyo na ako sa pagbibintang niyo." Pagkatapos noon ay buong lakas siyang nagpumiglas upang makawala sa dalawa at nagtagumpay naman siya. Agad siyang lumayo sa mga ito nang mas mabibilis ang hakbang. "Mga tanga, habulin niyo ang babae na yon!" Narinig pa ni Sam ang bulyaw ni Audrey kaya mas lalo niyang binilisan ang hakbang. Mabilis siyang bumaba sa ground floor gamit ang escalator upang makalabas at makalayo sa mga ito. Pero dahil sa medyo mataho ang mall ay nahirapan siyang bilisan ang paghakbang sa takot na makabangga siya ng mga taong naroon. Panay rin ang lingon niya upang tingnan ang nakasunod na babae na kasama ni Audrey na humahabol sa kanya. Hindi na niya nakita na nakasunod ang mga ito kaya nakahinga siya ng maluwag. Mas nakahinga rin siya ng maluwag nang makita ang exit ng mall. Kaagad niyang tinungo iyon ngunit nagulat at napatigil nang matanaw niya ang dalawang babae na nakatayo sa exit ng mall at abala ang mga mata sa paghahanap sa kanya. Kaagad na tumalikod si Sam upang iwasan ang mga ito ngunit mas nagulat siya nang makita si Audrey na nasa likuran niya. "Akala mo matatakasan mo ako ng ganun lang? Pwes, nagkakamali ka. Hindi kita tatantanan hanggat hindi ka nawawala sa landas ko." Kasabay niyon ay mabilis itong lumapit sa kanya at hinawakan siya sa braso. "Hello everyone, listen to me. Gusto ko lang ipakilala sa inyo ang babaeng ilusyonada at mang-aagaw na ito." Tawag pansin ni Audrey sa mga taong naroon dahilan para magsitigil at pagtinginan sila. "Alam niyo ba na ang babaeng ito ay mga agaw ng lalaking para sa akin? Siguro naman ang ilan sa inyo ay kilala kung sino ako." Nang marinig ang sinabi ni Audrey ay agad na nagbulong-bulungan ang mga ito. "Hindi ba si Miss Sibilia iyan? Yung anak ng may-ari ng Sibilia Electric Company?" "Oo nga, saka siya rin yung sikat na model, hindi ba? At sino naman yung babaeng iyan? Bakit ang lakas ng loob niyang kalabanin ng isang Audrey Sevilla? Hindi ba niya kilala si Miss Sevilla?" Ilan lang iyan sa mga narinig ni Samantha na mga bulong-bulungan ng mga taong naroon. "Miss Audrey, bitawan mo na ako. Wala akong inagaw sa'yo." "Manahimik ka!" Bulyaw nito sa kanya. "Kayong dalawa, hawakan niyo siya at huwag siyang hahayaang makawala. Kailangan kong turuan ng leksyon ang babaeng ito para matauhan na siya. Baka kasi nawawala na ito sa sarili kaya hindi man lang siya nagdalawang isip o natakot na kalabanin ako." Utos ni Audrey sa dalawang babae na kasama nito kanina pagkalapit ng mga ito. Kaagad naman siya nitong sinunod. Sabay nilang hinawakan si Sam sa magkabilang braso. This time mas mahigpit na parang hindi nila matatakasan ang dalawang babaeng ito. "Ano ang gusto niyong gawin ko sa ilusyonada na to?" tanong ni Audrey sa mga taong nakikiusyoso roon. "Kalbuhin mo yan, miss!" suggest ng isang babae na nasa 25. "Oh, good idea! Everyone that can give me a scissor ay bibigyan ko ng pabuya,"
sabi ni Audrey. Biglang kinabahan si Sam. Paano kung totohanin nga ni Audrey na kalbuhin siya? Paano na siya? Hindi naman siya makakapayag na kalbuhin ng gano'n na lang. Biglang sumagi sa isipan niya si Gabriel. Gab, asan ka? Sana andito ka. Halos maiyak na siya ng mga oras na yon. Sa dami rin ng mga taong naroon sa mall ay wala man lang ni isang taong tumulong sa kanya. Lahat ata ay kilala si Audrey kaya walang naglakas ng loob na makialam. Maya-maya lang ay may nag-abot ng gunting kay Audrey kaya napangiti ito. Paano ba yan? Mukhang uuwi ka ng walang buhok sa araw na to. Nakangising sabi nito saka hinawakan ang buhok ni Sam. If you still love your life, don't dare to hurt my lovely wife. Napatigil si Audrey sa balak niyang gawin nang marinig ang boses na iyon. Lahat rin ng taong naroon na nakiisyoso ay napatuon ang tingin sa pinagmula ng boses na iyon at lahat sila ay napaawang ang labi nang makilala kung sino ito. Gabriel? Sambit ni Audrey. Matanim lang siya nitong tiningnan sa kamarahang hinila ang kamay ni Sam mula sa dalawang babaeng humahawak rito. What's the meaning of this? Shut up! Pinalagpas kita sa ginawang pamamahiya mo sa asawa ko sa party mo but this time, I'm sorry. Pinuputol ko na ang anumang ugnayan ng pamilya ko sa pamilya mo. Galit na sabi ni Gabriel. Napaawang ang mga labi ni Sam. Alam pala ni Gabriel ang nangyayari sa kanya sa party. What do you mean? How did you know? Nagtatakang tanong ni Audrey. Someone send me a video kung paano mo pinahiya ang asawa ko. Galit pa rin ang tono ng boses ni Gabriel habang sinasabi iyon. Mabuti na lang at may nag-send sa kanya ng video sa nangyari sa party. At naka-receive rin siya ng notes ng pangalan ng stylist na nakaban sa city. Kaya niya nalaman. Asawa? Paano? Yes, Samantha is my wife. Kaya tigilan mo na siya at wala siyang inagaw sa'yo dahil wala namang namamagitan sa atin at hindi ikaw ang tipo ng babaeng gusto ko. At wag na wag kang magkakamaling saktan siya dahil ako ang makakalaban mo. Pagkatapos ay kay Sam naman siya bumaling. Come on, let's go home. Pagkatapos ay kay Fred naman bumaling. Fred, alamin mo kung sino ang dalawang babae na iyan at kailangan nilang magbayad sa ginawa nila kay Sam. Masusunod po CEO. Mabilis na sabi ni Fred. Alam na niya kung ano ang totoong namamagitan sa dalawa kaya sigurado siyang gaganti ang boss niya sa mga taong sangkot sa pang-aapi kay Sam. Pagkatapos niyon ay agad na nilang nilisan ang mall. Pati ang mga taong nakiosyoso ay agad na ring umalis sa takot na madamay sa galit ng pinakamayamang tao ng lungsod. Naiwan naman na hindi makapaniwala si Audrey at ang dalawang kasama niya. Bakas rin ang takot sa mukha ng dalawang babaeng kasama ni Audrey dahil sa kinasasangkutang gulo. Pareho silang malalagot sa mga magulang nila kapag nagkataon na igaganti ni Gabriel ang sinasabi nitong asawa. Miss Audrey, baka hindi mo alam ang tungkol rito. Hindi ba ikaw na rin ang nagsabi na malapit ang pamilya mo sa pamilya ni Gabriel? Paanong nangyari na may pinakasalan na siyang ibang babae kung nagdi-date pa kayo? Masyadong malihim si Gabriel kaya huwag niyo na akong tanungin sa ganyang bagay. Baka naman naaawa lang siya sa babae na yon kaya nasabi niyang asawa. Iyan ang kailangang alamin natin. Hindi ba nakakausap mo naman ang mga magulang niya? Pwede mo naman sigurong itanong kung ano ang totoo. Humanda sa akin ang babae na yon. Makikita talaga niya ang hinahanap niya. Napakuyom ng kamao si Audrey habang sinasabi iyon. Hindi siya makapapayag na isang pipitsuging stylist lang ang tatalo sa kanya. Hindi ka ba natatakot? Binantaan ka na niya kanina. At pati kami, siguradong gaganti siya at malalagot ako sa dad ko. Bakas ang takot sa boses ng babaeng kasama ni Audrey. Kasalanan yung dalawa to ni Sarah eh. Kung hindi sana nakawala ang babae na yon, edi sana sa comfort room ko siya nabigyan ng leksyon. Huwag mo nang isisi sa amin. Tinulungan ka na nga namin tapos isisihin mo pa kami? Katwira naman ni Sarah. Tinitingnan lang ito ng matalim ni Audrey sa katinalikuran. Kailangan niyang kumpirmahin kung totoo nga ba ang sinabi ni Gabriel kaya naisipan niyang puntahan ang lola nito. Sana lang ay makausap niya agad ang lola ni Gabriel. Are you okay? Sinaktan ka ba nila? Nahuli ba ako ng dating? Sunod na tanong ni Gabriel pagkasakay nila ng sasakyan. Baka sa tono nito ang sobrang pag-aalala sa asawa. Okay lang ako, thank you. Paano mo pala nalaman na naroon ako sa mall?
Tinawagan ko si Robert kung saan kanya inihatid. Nag-aalala ako sa'yo pagkakita ko ng video na iyon. Bakit ba hindi mo sinabi sa akin ang nangyari? Gusto ko rin namang sabihin, kaya lang naisip ko na baka magalit ka at balikan mo si Audrey. Ayoko na kasi ng gulo pa. Ayoko na madamay ka pa. Isa pa, hindi mo na ako kinikibo kaya tumatahimik na lang ako ng tuluyan. Bakit ka na naman kasi nakipagkita ulit kay Audrey? Hindi ako nakipagkita sa kanya. Nagkataon lang na naroon din sila sa women's clothing store. Pinasukan ko kaya nagkita kami. From now on, kailangan mo na palaging kasama si Ate Nanette kapag may lakad ka. Ayoko na maulit ang nangyari sa'yo. Baka makapatay ako kapag nangyari pa yon. I'm sorry kung hindi ko agad nasabi sa'yo, sabi ni Sam. Huwag ka na mag-sorry. Ako naman ang may kasalanan kung bakit hindi mo nasabi. Tam, I'm jealous that night. Bakit ka naman magsiselos? Wala namang namamagitan sa amin ng kaibigan mo. Wala ka bang tiwala sa akin? It's not like that. Felt jealous because I know Hayas likes you. Lalaki ako kaya alam kong may gusto sa sa'yo. The way he looks at you. At saka, nagselos ako hindi ibig sabihin na wala akong tiwala sa'yo. Wala lang akong tiwala sa mga taong nakakasalamuha mo. Huwag kang mag-alala. Simula nang ikasal tayo, ikaw lang ang tanging lalaki sa buhay ko. Alam mo naman iyan na naging tapat ako sa iyo noong mga panahon na hindi ko pa alam ang totoo. I know, I'm sorry, nagselos lang talaga ako. Pero may itatanong pala ako sa iyo. Ano yon? You said before that I was the second good-looking man you had seen? So, who's the first? Si Anthony ba? Napangiti si Sam nang marinig iyon. Hindi pala talaga nakalimutan ni Gabriel ang sinabi niyang iyon. Hindi. Then, who is he? The guy was Marco. Damn. Alam mo bang sobrang nainis ako? Hindi ko matanggap na pangalawa lang ako sa mga mata mo. Hindi nawala ayon sa isip ni Gabriel. He always asking himself that why did he become a second at Samantha's eyes? He had always been the first. Tanggapin mo na, mas gwapo talaga si Marco sa'yo. Nangingiting sabi ni Sam. No, gusto ko sa paningin mo I always be the first. Oo na, ikaw na. O ano, masaya ka na. Napipilitan ka na lang kaya eh. From now on, you are always the number one. Hindi lang sa paningin ko, kundi pati na rin sa puso ko. Napangiti si Gabriel para tuloy siyang teenager na kinikilig. Babalik ka na ba sa office? Tanong ni Sam kay Gabriel. Let's take our lunch first. Hindi kita nakasabay kumain kaninang breakfast kaya sabay na tayong kumain ng lunch, sabi nito. So, uuwi ka pa sa villa? No, sa hotel na tayo kakain. I need to rest too kasi may meeting ako mamayang 7 p.m. Pagkatapos, sabihin iyon ay bumaling ito ng tingin kay Ryan at sinabi, Ryan, Aspire Hotel tayo. Tumango lang si Ryan bilang tugon. A few minutes later, the latest red Rolls Royce slowly stopped in front of Aspire Hotel. Kaagad bumaba si Ryan ng sasakyan upang pagbuksan ng pinto ang boss niya. Pagkababa naman ni Gabriela ay inalalayan naman niyang bumaba ang asawa. Sabay at magkahawak rin sila ng kamay na pumasok sa loob ng hotel. Sa mga hindi pa nakakaalam ay si Gabriel ang may-ari ng hotel na iyon kaya kilala na siya ng mga staff. Good afternoon CEO! Sabay-sabay na bati ng mga ito. Tinanguan lang ng mga ito si Gabriel, saka kaagad na dumiretso sa elevator at pinindot ang button papunta sa sarili niyang suite. What do you want to eat? Tanong nito kay Sam habang sa loob sila ng elevator. Alam mo naman ang gusto ko kaya ikaw na ang bahala. Tugon naman ni Sam. O-order na ako ng food, baka gusto mong mag-shower muna. Tatawagan ko na lang si Fred para bumili ng damit para may pambihis ka. May mga damit ako sa closet ko. Kumuha ka na lang muna ng maiisuot mo. Sabi ni Gabriel saka kinuha ang phone at tumawag kay Fred. Pagkatapos ay ang food service department naman ng hotel ang tinawagan niya para mag-order ng food. Habang si Sam naman ay sinunod ang sinabi ni Gabriel. Kumuha siya ng damit nito na pwede niyang isuot. Puro pawis din kasi
siya kanina dahil sa pagtakbo niya, kaya gusto rin talaga niyang maligo para makaramdam ng kaginhawaan. Maya-maya lang ay dumating na ang food, sakto rin paglabas ni Sam sa bathroom. "Come on, let's eat!" Lumapit si Sam at naupo sa bakanting upuang kaharap ni Gabriel. "Kumain ka ba ng breakfast kanina?" Tanong ni Gabriel habang nilalagyan ng pagkain ng plato ni Sam. "Hindi, coffee lang." "Dahil ba hindi mo ako kasabay kaya hindi ka kumain?" Parang gano'n na nga. Parang wala rin kasi akong ganang kumain kanina kaya nag-coffee lang ako. "I'm sorry kung hindi na kita ginising kanina. Ang sarap kasi ng tulog mo kaya hindi na kita inistorbo. Isa pa, may appointment rin ako ng maaga sa investor kaya maaga akong umalis." "Okay lang naman, naiintindihan naman kita. Hindi naman ako galit dahil alam ko rin naman na busy ka sa kumpanya at marami kang iniisip. Kumain ka ng marami, paborito mo itong lahat kaya bumawi ka lang ng kain," sabi ni Gabriel. Parehas na silang nakatuon sa pagkain. Parehong gutom kaya halos hindi nagkikibuan hanggang sa matapos kumain. "Shower lang ako," sabi ni Gabriel pagkatapos nilang kumain. Si Sam naman ay binuksan ang TV at nanonood ng paborito niyang palabas. Habang nanonood ay narinig niyang nagriring ang cellphone niya. Kinuha niya ang bag kaya nilabas ang cellphone. Ang mama na naman niya ang tumatawag. "Hello? Samantha, saan na yung hinihingi ko? Bakit wala ka pang hinuhulog sa account ko?" "Hindi pa po ako nakakahulog dahil wala pa naman po akong pera. Lahat po ng sahod ko ay napunta rin sa doktor ni Marco," paliwanag ni Sam. Pero kahit naman may pera siya ay hindi siya basta-basta magbibigay. "Nasa hospital ako. Kung ayaw mong maniwala ay pwede mo akong puntahan. Nasa St. Dominic Hospital ako," sabi ni Magda saka agad ring pinutol ang tawag. Napakunot noo si Sam. Bakit ngayon lang naman kasi ganito si Magda sa kanya? Ano na naman kaya ang drama nito? "Bakit naman sandamakol iyang pagmumukha mo? May problema ka ba?" Kalalabas lang ni Gabriel sa banyo pero hindi nakaligtas sa paningin niya ang biglaang pag-iba ng ekspresyon ng mukha ng asawa. "Tumawag si Ma'am," sabi niya. "Bakit daw?" "Nasa hospital daw siya." "At naniwala ka naman?" "Alam mo, hindi ko gusto ang trato nila sa'yo, lalo na yang ina at ang kapatid mo." "Bakit mo naman nasabi?" "I'm sorry to say this pero pinapaimbestigahan ko ang mga umampon sa'yo. Ginawa ko rin ito para alamin kung karapat-dapat ba silang tulungan ng pamilya ko. At alam ko rin na hindi maganda ang trato nila sa inyo ni Marco. Bagay na ikinagalit ko. Hindi ako makakapayag na apihin at saktan ka nila. Hindi lang sila, Sam. Mahal at mahalaga ka sa akin kaya walang sino man ang pwedeng manakit sa'yo. Dahil kapag nangyari yon, ay ako ang makakalaban nila." Hindi nakakibo si Sam. Hindi niya akalain na ganun si Gabriel sa kanya. Ang dami na nitong pinatunayan sa kanya. Ang dami na rin itong ginawa para sa kanya. "Anyway, kung bibisitahin mo ang mama mo, pwede kitang samahan. Okay lang naman na ako na lang, kaya ko na ang sarili ko." "No, hindi pwede, sasamahan kita. Wala akong tiwala sa mga Velasco. Hindi ka ligtas kapag kasama mo sila. Baka makaabala lang ako sa'yo." "My wife, ni minsan ay hindi ka naging abala sa akin. Sasamahan kita sa ayaw at sa gusto mo," pamimilit ni Gabriel. Takot lang talaga siya na may mangyaring hindi maganda sa asawa. Baka ikabaliw niya kapag nagkataon. "Okay, ikaw ang bahala." Alam naman ni Sam na kaligtasan lang niya ang iniisip ng asawa kaya ganito ito at hindi naman siya nagreklamo dahil doon. Mas pabor pa nga sa kanya para hindi na siya pilitin ng ina tungkol sa pera at mas gusto rin niya na alam iyon ni Gabriel. "Come on, let's take a rest first," sabi ni Gabriel kay Sam saka inalalayan itong tumayo sa sopa. Tumayo naman si Sam at sabay na silang pumasok sa kwarto. "Sigurado ka na bang sasamahan mo ako kapag binisita ko ang mama ko sa hospital?" Tanong ni Sam pagkahiga nila sa kama. "Of course! Kailangan na nilang malaman kung sino ang napangasawa mo para tigilan ka na nila sa pang-aapi nila sa'yo." Tugon nito sa kaniyakap ang isang braso sa baywang ni Sam. "Alam mo, okay lang naman ako. Kahit naapihin pa nila ako, hindi ko na iniintindi ang mga yon."
Kung okay lang sa'yo, sa akin hindi. Walang pwedeng pang-api sa pinakamamahal kong asawa. So touching. Thank you for doing this to me, sabi niya sa yumakap sa asawa. Mahal kita, kaya lahat gagawin ko para sa'yo. Lahat gagawin ko, mapasaya ka lang. Pagkatapos nun ay hinawakan ni Gabriel ang magkabilang pisngi ni Sam, saka pinakatitigan ito. Bumaba ang mga tingin nito sa mga labi niya. Samantha heart pounded a bit. Ang mga sumusunod na sandali ay dahan-dahang bumaba ang mukha nito palapit sa mukha niya. Napapikit ang mata ni Sam nang maramdaman ang mainit itong labi na lumapat sa mga labi niya. His kisses were soft and slow. Napasinghap si Sam nang maramdaman ang mga halik niya. Maya-maya lang ay tumigil ito at namungay ang mga mata at muli siya nitong tiningnan. I love you, he whispered. I love you too, Sam answered. Maya-maya pa, dumating si Fred at dala na nito ang gamit para kay Sam. Pagkaalis ni Fred ay naghilamos lang si Sam at nagbihis agad dahil bibisitahin niya sa hospital ang mama niya. Habang nagbibihis ay napapaisip siya, hindi kaya umaacting lang ang mama niya para bigyan siya nito ng pera? Habang nagbibihis rin ay nakaramdam siya ng kaba. Kinakabahan siya sa kung ano ang magiging reaksyon nito at ni Althea kapag nalaman ng mga ito ang totoo. Hindi rin naman kasi lingid sa kaalaman ni Sam na si Gabriel ang lalaking pinapangarap na maging asawa ni Althea. Sigurado si Sam na mas lalong magagalit si Althea sa kanya kapag nalaman nito na si Gabriel ang nagpakasal sa kanya imbes na ang kuya nitong si Lyndon. Are you ready? Nang marinig ang boses ni Gabriel ay tila bumalik na naman sa kamalayan si Sam. Nilingon niya ito sa ngumiti. Yeah, I'm done. Okay, let's go then. Pagkatapos niyon ay hinawakan siya nito sa kamay at sabay na silang lumabas ng suite. Paglabas nila ay naroon at naghihintay na ang mga assistant ni Gabriel. Good afternoon CEO and Ma'am Sam. Pati ng mga ito. Ginitian naman ng mga ito si Sam. Pagkalabas nila ng hotel ay nakaabang na ang sasakyan. As usual, ibang model ng sasakyan na naman iyon. Kung kaninang umaga ay latest red Rolls Royce ang sinakyan nila, ngayon naman ay Lamborghini Aventador. Unang tingin pa lang ni Sam sa style ng sasakyan ay alam niyang si Gabriel ang magmamaneho nito. Kaya naman nalaman ni Sam na si Gabriel ang magmamaneho ng sasakyan because the car model was Lamborghini Aventador and this car model is a two-seater couple only. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Gabriel nang makasakay na sila ng sasakyan. Medyo. Alam ko kasi na kapag nalaman nila ang totoo ay magagalit sila sa akin lalo na si Althea. Bakit mo naman sila iniintindi? Ako ang may gusto na pakasalan ka. Hindi mo ako pinilit o inakit kaya hindi sila dapat magalit sa'yo. Hindi mo naman kasalanan kung nagustuhan at minahal kita. At sakali man na magalit sila sa'yo, ako ang haharap sa kanila. Kaya ikaw, relax ka lang, okay? Tugon naman ito saka pinaandar na ang sasakyan. Tumango naman si Sam. Tama nga naman ito. Bakit nga naman niya iintindihan ang galit ng mama niya at ni Althea, parati namang galit ang mga ito sa kanya. Wala namang bago roon. Isa pa, kasama niya si Gabriel kaya wala na siyang dapat katakutan pa at hindi rin niya dapat intindihin ang mga taong hindi naman siya o sila minahal at pinahalagahan.